Magandang araw sa inyong lahat. Andito naman tayo sa panibagong EMA Production Podcast. Sa hindi pa nakakilala sa akin, ako si Hokage Dreams Vlog as Melbo and my co-host. And of course, my name is Justin, at your service. So sa gabing ito, meron tayong panauhin. Ang isa dito is isa siyang first Filipino to qualify ITF 2016 main draw Bahrain base. Single champions in ITF in 2021, senior champion in 2022, and yung highest ranking niya as a singles in ITF is 1008. The doubles naman is 443, and isa din siyang certified tennis coach. Thank you for that wonderful introduction, Samuel. Welcome, coach. My name is Jericho Jik Bohol. Pwede niyo ako tawagin Jik kasi yun talaga yung nickname ko. Yan din ang tawag ng ibang friends talaga. Tapos nag-work ako here in Bahrain for 13 years na yata as supervisor sa isang construction company. Tapos yung tennis, hobby ko, passion, part-time ko din. So, nag-lesson ako ng private sa yung mga bata, adults, at yung group. Pwede din ako nun. So, Tayong bisita. Ayan. Sa larangan ng sports, sa larong tennis. So, bago ko siya pakilala sa inyo, I would like to mention his achievements. Isa siyang former varsity tennis player of Polytechnic University of the Philippines. Former ITF senior singles 862 since 2021. And of course, former ITF senior doubles number 7 since 2021. Certified coach, ITF level 1. West and Central Asia Certified Play Tennis Course National Tutor Development Course 2021. And of course, currently JTI, Coordinator of Bahrain Tennis Federation. Currently Tennis Coach of Bahrain Tennis Federation. I would like to introduce to you, please welcome. Hi, thank you for having us here sa MMA production at ako nga pala si Ariel Badivino, tubong Quezon City. Mag 5 years na rin ako rito sa Bahrain na nagtatrabaho bilang tennis coach sa National Federation at tennis na talagang nasa puso ko na sports. Mga katanungan kami, may mga questions kami para sa inyo, mga coaches. yeah. Okay, ang number one nating tanong sa inyo, mga coach, no? Pwede both. Okay, ano ang mga katangian bilang isang manlalaro para sa inyo, Mr. Ray? Siyempre yung buo yung puso mo at kahit sa anong pagsubok talagang lalaro ka at may mga obstacles din naman. Siyempre, nandiyan yung mga pressure na Hindi mo mawawala. Hindi mo mawawala. Pero andun pa rin yung focus mo na kailangan mo manalo. May goal ka. May goal ka talaga. Yung isa pa yung dedication. Dedication mo Yes. sa paglalaro. Tapos yung pag naglaro ka, kailangan nasa puso mo din. Tapos i-aim mo kung anong target mo, ba't naglalaro ka. Lalo na pag nag-join ka ng tournaments, kahit na mag-practice ka, so kailangan i-put mo talaga yung self mo sa practice, sa laro, para talaga kung anong goal mo, pag gusto mo mag-champion o ano, makukuha mo talaga. Just put it in your mind na kaya mo, kakayanin mo talaga yan. Kahit anong hirap pa yan, practice, tapos kung nasa isip mo. Kailangan fighter ka eh. Oo, fighter talaga lahat. Hindi lang sa tennis, kahit sa buhay. So sa tennis, isa din yung paraan na talagang gusto mong kayanin mo yung sarili mo, na ma-achieve mo yung goal mo. Gusto mo mag-champion, yan. Try mo yung mga hardships na dadaan talaga yan. Hindi lang sa buhay, pati din sa ibang sports. Partner, magandang tanong. So, Coach Ariel, may tanong ako sa iyo. Paano mo ma-differentiate ang pagiging coach at sa pagiging player? Siyempre, yung pagiging coach, ikaw yung magka-guide eh. Kasi iba ang mentality as a coach, iba yung mentality as a player. Kasi ikaw ang bilang isang coach, ikaw ang magka-guide dun sa player mo. At yung player mo, ang goal niyan is talagang manalo all the way. Yes. So,
ano man ang mga nangyayari sa kanya, so you have to tell him, you have to remind him kung ano yung mga dapat gawin, and then siya na talaga ang magde-decide niyan during the match. You know, kung ano man ang mangyari is nandiyan ka para sa kanya all the time. Ano man ang maging result or outcome ng game, nandiyan ka pa rin. As a coach, nasa player, sa coach, pag nagtuturo ka, nandun talaga yung patience mo. Kasi may mga players talaga or gusto maglaro na minsan masakit ang ulo, masakit ang turuan. So need mo talaga ang patience para matuto sila. Itong gagawin mo, ito, ganyan. Pag di nila makuha, try mo ulit. Ganito, sige, observe natin. Then as a player, pag nandun na kami sa court, player kami, kailangan buo din yung loob namin para ma-prove namin sa yung mga students namin, kailangan din namin ma-prove na kaya hanggang naging coach kami dahil din sa abilidad namin na maglaro. So, kailangan buo talaga ang Kasi bilang isang coach, lahat ng mga natutunan mo at the past, kailangan mo rin i-share experience sa mga magiging estudyante mo in the future at currently. And then bilang isang coach din kasi, kailangan lagi kang positive way na lagi mo siyang ipapakita, ipaparamdam doon sa player mo. At yung player mo din naman nag-re-respond yan according to the program at kung ano man yung mga sinasabi mo. Kasi iisa lang ang goal nyo to the top So, work kayo as a team, as a family. So, yun ang ko sa kanya. Talaga sa ganyan lang, dapat united kayo, teamwork talaga. Yeah, tama. Tsaka ano din, syempre hindi mawawala yung mga bonding bilang isang coach at yung relationship nyo bilang isang coach at yung bilang isang player. Pero syempre dapat may mga boundaries pa rin siya. So, sa boundary coach, di ba, sometimes may mga may mga student, for example, na pinagtuturuan. So may naka-encounter ka rin na medyo matitigas yung ulo. Siyempre, hindi natin maiiwasan yan, di ba? Hindi mawawala. May mga estudyante talaga. Kahit nasa school tayo, meron talaga estudyante na... Dami yan, sir. Isa na ako dun, coach. Pero sa kabila ng lahat, despite ng mga bagay na dumarating kada lessons every day, so may mga nagbibigay ng sakit, may mga nagbibigay ng sakit ng ulo, at yung iba naman hindi, pero tuloy pa rin. At bilang isang coach din, you have to be flexible all the time. Ano man naman. Tsaka yung mahabang pasensya. Yun talaga kailangan ng pasensya. Wala kang pasensya, baka mawalan ka din ng student. Or madami yung kaaway. Totoo yan. Madami yung kaaway niyan. Hindi, nangyayari talaga. Meron nangyayari yan. Experience na rin yan sa ibang coach, ha. Tapos yun talaga, yung dedication mo sa coach, pakita mo sa student mo. Kahit gaano na kami kapagod, pagod kami. So let's say mag-start kami ng mga 4 o'clock hanggang 10 o'clock kami. Kahit pagod ka na, pakita mo talaga sa students mo, sa mga parents na kaya mo pa, para ma-motivate din ng mga bata, mga student. Yun kailangan talaga. Kasi pag nakita, model ka coach ka model ka So pag nakita ng student mo yan na, ito yung coach ko. So susunod talaga sila. Susunod yan. So at least at the end of the day, makikita mo yung student na mag-grow. Ito yung characteristic ng coach ko, kailangan ko sundin. Agad ko na din, bilang isang coach din kasi, kailangan lagi kang mag-iisip kung ano yung mga bagay na sasabihin mo. Kunyari, may nagbigay sa'yo ng talagang yung parang nagpapatrigger ng pasensya mo na sobrang kulit, ganyan. So, kailangan mo talaga siyang pigilan or kailangan kontrolado mo yung emotions mo bago ka magsalita. Kasi pagka nabitawan mo na, hindi mo na may babalikan At pinakamasakit din kasi yung maririnig ng player mo, yung sasabihin mo at makakasakit sa kalooban nila. Siyempre, makakarating din yan sa mga parents nila at ang magiging mangyari dyan, hindi magiging magandang imahe mo. Totoo. At saka yung relation mo dun sa student. Yes. Kasi yung mga words din yan natin, pag nakasakit ka ng isang student or parents, madi-discourage ang mga bata niyo. So, baka ikaw pa yung isang rason
Pag gano'n ang Kaya mangyari. yun talaga. So, sa experience niyo dito, coach, sa Bahrain, so may naano na rin kayo na mga parents na nag-involve dun sa mga anak nila sa sa pagtuturo nyo? Meron na. Kasi marami-rami na eh. Ako na-experience talaga ako niyan. Madami. Marami na. Pero ano mo naman siya, pagka gano'n naman, you have to explain well. O, paano mo Pasensya na i-handle? Na kailangan mong ipaintindi or iparating sa kanila ng in a proper way, in a good way, kung ano man yung magiging outcome nitong halimbawa, naglalaro yung mga anak nila or yung players. So, may mga instances kasi na nagkakaroon ng ano eh, ng hindi magandang, alam mo yun, siyempre pagka-parents, talagang pagka-stage parents ka, tutok na tutok ka eh. So, may mga times talaga na parang Siyempre, yung Nagdabugulo. emotion, Oo, yung emotion ng parents nandun din sa... So kailangan sa bilang anak. isang coach, i-guide mo din ang parents kung ano yung mga dapat nilang gawin during the match at during the training at kung ano din yung po pwedeng maaaring magawang tulong ng parents para doon sa mga coaches. Kasi may mga parents din na yung parents na kahit nagpa-practice, nangingialam, lalo na pag may knowledge sa tennis ang parents. Experience ko na rin, na-experience ko din yan. Nagtitraining ako, tapos may parents na nagtuturo din sa anak niya. So anong purpose ko sa Sa pagiging coach. pagiging coach? Kasi nandun siya. So isa din yan. So pwede mong kausapin yung parent na pwede siya mangialam siguro after na sa training namin. So yan ang ginagawa ko. Minsan, parang sa part namin sa coach, insulto din eh. O, siyempre, Insulto din eh. Kasi ginawa ka- nangingialam eh. oo, Kinuha kami as Saka a alam coach. mo kano tapos confusion yung bata. Oo, tama din. Kaya minsan kung kahit sa seminar namin sa ITF, kailangan ng parents, malayo-layo talaga sa bata. Or, paano magiging independent ang bata kung hindi rin sila kung sila lang, kung nandun sila lagi sa practice. So, hindi pwede din yun. Kailangan din matuto ang bata na maging independent kahit lang dyan sa practice ng tennis. Minsan din, may mga parents din na walang pasensya. Gusto ng parents, ngayon practice, tomorrow Roger Federer na anak niya. yung Dami niya. yung big leap ba? Hindi mawawala. Hindi mawawala yun. Kaya, Yung nga lang talaga bilang isang coach, kailangan mo siya patience talaga kailangan yun. mo siyang Explain i-handle. nyo. Yun lang. At kailangan mo i-deliver ng maayos at mabuti. At at least malaman din nila kung ano yung mga bagay na pwede nilang gawin bilang isang parent at bilang isang player din at bilang isang coach. Tama yun. Kung meron bang mga paghahanda bago sumabak sa laban? Ano yung mga yun? Meron. Gaya ng halimbawa ako sa boxing. No? So, may mga preparations yan eh. Halimbawa, ang paparating na torneo is mga 6 months before. So, paghahanda na yan. Yan na yung kailangan mong disiplinahin yung sarili mo at focus ka na dun sa set, dun sa goal mo na ito na yung magiging paghahanda mo, ito na yung unang araw ng paghahanda mo. Siyempre, una-una, kailangan mong i-condition yung mind, yung katawan, tapos disiplina rin sa pagkain, sa pagtulog, and then yung mga conditioning na tinatawag. Conditioning talaga. Tapos siyempre, yung on-court na training. Tapos makuha niyan, yung kung gusto mong paghandaan, practice talaga. So, may program ka niyan. Program mo every day. May routine ka na. May routine ka na niyan. Kailangan kung anong nasa program mo. Kasi ang coach magbibigay yan ng mga program eh. Kung kahit nasa pro ka, varsity ka, or elite ka, may program na yan. O bukas, more on drills tayo. 3 hours morning, 3 hours in the evening. Pwede yan. O next day, jogging tayo, conditioning tayo. Papaya tayo, ganito, ganyan. So, hindi lang sa parang yan. tennis. Hindi lang sa tennis. Hindi lang sa tennis lahat. Talagang kasama na rin yung Preparation, gamit din ang preparation. Practice, no? Hindi lang either 6 months, kahit na, let's say, sabihin natin, tournament player ako, halos everyday, follow ako. Meron talagang pahinga. Kailangan ng katawan pahinga talaga. Saka after din ng mga tournament or mga event, tuloy-tuloy pa rin kasi talaga ang training. Tuloy-tuloy pa rin ang progression, tuloy-tuloy pa rin ang learning. Kasi pag na-stop ka dyan, parang talagang mahihinto eh.
Yung bang Kailangan tuloy-tuloy. tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy. Coach, siyempre, as tennis ko, siyempre naranasan mo rin magiging tennis player. So, paano mo na-prepare yung sarili mo mentally pag on game ka? Ano? Kasi sabi nila, ang tennis daw is mentally mahirap Ang daw yung chess. Oo. So, paano mo magbibigay ng advice sa kanila? Sa kanila? Sineset ko yung sarili ko, nag-start ako na ito na yung gagawin ko. Baga makikinig ako sa dati kong coach, na yung mga nag-a-advise din sa akin, pinakikinggan ko sila at yung ginagawa ko, dinidisiplina ko na yung sarili ko. Inuuna ko sa pagtulog, siyempre, iwasan yung pagpupuyat para mas maganda ang kondisyon ng katawan. Yes, so. And then, yung kinakain na rin. Kasi kapag ang dami mong kinakain, tapos training ka, siyempre, parang ang hirap-hirap gumalaw nun. So, isa rin yun sa mga bagay na kailangan mong disiplinahin yung sarili mo. Tapos, ang hindi rin mawawala is yung conditioning talaga. Na kailangan kang mayroong programa at mayroong kang routine kung ano yung kailangan mong gawin sa loob ng isang araw at yung susunod na araw. Conditioning, tapos kailangan mo din pag sumaba ka na, lagi lang sinasabi talaga ng mga coaches namin dati, presence of mind. So, Yun. anong pinapractice nyo talaga, Yun. ilagay nyo talaga yan sa mind nyo. Presence of mind. Yan talagang, parang para sa akin main talaga na isipin. Focus lang. Presence of mind. Kung ano man, huwag ka magpa-distract sa labas. Yes, Mga ganun. Mga distraction. Mga distraction, dami niyan. Kailangan mong Nawawala. kalabanin yan. Kailangan mong alihin yung sarili mo. Presence of mind talaga para sa akin. Sa akin, meron akong nakuha dati sa sa previous coach ko. Sabi niya, pag naglalaro ka ng tennis and tournament, enjoy mo lang daw yung game. Ayun, Isa din yan. Kasi Enjoy enjoy the hindi ka pressure. Di ba coach? Saka di ka kakabahan. Tama. Kasi, Enjoy mo lang. sa hindi pa kilala guys, si Coach Ariel Pla yung nagtuturo sa akin. At saka unang turo sa akin 2016. Yeah, 16. Si Coach Jig Jig. Pero nakuha ko yung ni Coach Ariel, sabi niya, pag naglaro ka ng tennis, pag sa tournament, huwag mo isipin mananalo ka. Isipin mo, nag-enjoy ka sa game.